Magandang hapon po sa inyong lahat. Alexander Lexter Jules. Ano yung nakita ninyo? Hindi po yun kasali. Sandali, nagkamali lang po ng pindot. Sandali ha, mag-headphones lang tayo. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Wait, ito na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alexander Lexter Jules. So, mga nakita ninyo, wala po yun. Yun lang yun. But anyway, super highways in the morning, masayang masaya po si Meridel Mamay and Trata dahil kausap niya si Princess Wilma Tanaka. Sabi niya, yang umiyak ka na pero tinawanan ka lang. Ayan po. Talagang mahilig po talaga sa bata itong si Meridel Mamay and Trata. Dahilan siguro sa na-enjoy niya ang pakipag-video call dito kay Miss Princess Wilma Tanaka. Kaya hayun, ipinost ito ni Maymay and Trata sa kanyang Instagram. That happened in the morning mga guys, like around 8 in the morning dito sa Dubai, 12 dyan sa Manila. But then kinalaunan nitong hapon nga po ay nag-post naman ng video itong si Maymay and Trata. Ayan. Ayan, traveling po si Anday Maymay, nag-road tripping na naman since ito po ay isa sa mga kahiligan ni Maymay na gusto niyang gawin kung magkakaroon siya ng spare time. Hayun, road tripping na naman si Anday at date with the human or date with the nature, not the human nature guys. Date with the nature itong si Maymay and Trata since ito ay isa sa mga talagang plano niya, isa sa mga bucket list ni Meridel Maymay and Trata. Yesterday, syempre dahilan sa wala tayong update from Maymay and Trata, so it was just like a normal day for us. Tapos not knowing na meron nga nangyari dun sa I Want ASAP when Edward Barber was like answering the tawag dito questions ng mga ka-homies kung nasaan nga ba ang resident host ng I Want ASAP natin to. But then yes, before that ay ina-expect ng mga flyers na sana sa Idol Philippines ay makakasama ng Idol Philippines team itong si Edward Barber, pero hindi po nangyari yun kasi po ang nakasama po as host I was so excited, baka nga si Edward ang magiging host ng Idol Philippines, pero ito pong nagiging host na talagang idineklara ng in-announce ng Idol Philippines ay walang iba po kundi si Robby Domingo. Yan po ang napakagaling na Robby Domingo. Siya po ang magiging kasama ng mga hurados na sina tawag dito Regine Velasquez Alcacid, si Chito Miranda, si Moira De La Torre, and then of course si Pure Energy, Mr. Pure Energy. Walang iba po yan kundi si Gary Valenciano. Ayan po ang pinaka-latest na balita on Idol Philippines. At marami na po ang of course magiging excited. Before that, before nagumpisa ang taon ay nasa listahan po actually itong si Maymay and Trata na naging makakasama sa is it Idol Philippines o yung program ni Luis Manzano, pero hindi na po natin alam kung matutuloy pa ba yun kasi syempre ang pag-ikot ng mga panahon ay of course may mga pagbabago na kaagad na nangyayari sa
show business. Kaya hindi na po natin aasahan yan. Ang aasahan na lang po natin ay of course ang pagbiyahe ng Mayward papunta sa Los Angeles and what is this? New York para sa kanilang Star Magic 30th celebration. Of course, mangyayari yan August 6 and August 14. And then, narito na po ang item about Robby Domingo being the host. Ang sabi, isang napakalaking blessing na naman ang natanggap ng kapamilya TV host na si Robby Domingo ngayong 2022. Siya po ang napili ng mga bossing ng ABS-CBN na maging bagong host para sa second season ng reality singing competition na Idol Philippines. Ano nga ba ang reaksyon ni Robby sa balitang ito? Alam natin na si Robby Domingo ay host po yan ng Pinoy Big Brother Community Season 10. Ang sabi ni Robby, "It is my honor to be part of this very iconic show." Alam natin na talagang pag Idol Philippines, nako, buong mundo ang manonood niyan kasi alam natin na talagang ang mga performances ng mga Pilipino ay hindi talaga pang mais-mais lang, kundi ito talaga ay pang world class na mga performance at syempre papanoorin niya ng buong mundo at aalamin kung sino ang magiging next champion or next milyonaryo na mananalo ng limpak-limpak na salapi at magiging milyonaryo nga yan dahil usually pag Idol Philippines, nako, ang daming benepisyo na matanggap niyan, not only from ABS-CBN, kundi pwede pa siyang magkaroon ng maraming exposure, hindi lang sa Pilipinas, kundi pwedeng iimbitahan siya ng mga talk show host sa abroad. But then yes, ipinakilala na rin sa ASAP ang mga magiging hurado sa ikalawang season ng Idol Philippines. Nandyan pa rin ang mga nagbabalik sa programa bilang judge na si Regine Velasquez at Moira de la Torre. At of course, sa kanyang Instagram post, ibinalita nga ni Chito na kabilang na siya sa 4 na hurado ng Idol Philippines. Inalok na pala siya noon ng ABS-CBN na mag-judge sa unang season ng Idol Philippines pero hindi niya ito tinanggap. I don't judge, pero ngayon, okay lang. Ayun, nung season 1 daw kasi, they already asked me na maging judge for Idol Philippines but I declined because I didn't think it would be fair for me to judge in a singing contest knowing na di naman ako magaling kumanta. Pero ngayon nga po ay yes itong si Chito Miranda, ayun. At syempre, nandoon na ang confidence niya na maging hurado sa napakalaking kompetisyon ng pagkanta sa Pilipinas, ang Idol Philippines. Yan po ang balita natin. Of course, I heard na talagang inoffer daw ito kay Vice Ganda kasi I think he was one of the judges sa season 1. But then, nag-decline daw ito kasi ang gusto daw ni, ewan lang, chismis lang din ba yan? Or nabasa ko lang din yan sa Twitter na ang gusto makasama ni si Sarah Geronimo. But anyways, chismis is chismis. Yan ay umano. Galing po yan sa Twitter, sabi po ng mga Marites. But then yes, hindi po galing sa akin yan. Nabasa ko lang din po yan. I-share ko na lang sa inyo. But then yes, of course, nandyan man o wala si Vice Ganda, of course, alam natin na susuporta yan since mahal niya ang ABS-CBN dahil ito po ay isang kapamilya na rin sa kanyang puso at diwa since dito talaga ibinuhos lahat ni Vice Ganda yung kanyang talento sa hindi lang host kundi judges sa mga patimpalak ng ABS-CBN. But then yes, yan ang ating update. Isang of course a good news for Robby Domingo ito
Isang malaking blessing nga ito para kay Robby Domingo. And then sana later on ay mapasalin ang ating magandang si Maymay Entrata sa barkadahang Idol Philippines. Nako. Kasi parang maalala ko lang, no, if I am not wrong. Kasi naalala ko lang na magiging part dapat itong si Maymay sa Idol Philippines ba yun? Ano bang programa yun, guys? Kung maalala ninyo, lagay nyo lang sa aking comment section. But then yes, for now, ito muna ang ating update. Masaya tayo at si Maymay ay nagagala-gala. Hindi lang po si Maymay ang nagagala-gala kasi si Edward din po ay naggagala-gala din po kasama ang kanyang sister at kanyang mga ka-churchmate. Yun po ang nakita nating picture sa unang-unang bahagi ng vlog na ito. But then yes, it's their lives, it's their privacy. Nakita lang natin at i-share sa atin. Kaya nagkamali lang ng pindot ang aking kamay kasi nga naka-record na yun doon, naka-screenshots siya. Pagbukas ko lang kasi sa aking gallery, yun ang aking hindi natanggal sa aking screen. So, yes, aside from that, mga Kamayward, gustuhin ko mga patulan itong mga nabasa ko sa Twitter, pero I think hindi ko na ito muna i-share sa inyo since medyo wala lang naman ito. Dilulo lang naman ito ng mga fans. And so, Alexander Lexter Jules, I will see you later for more pag may nahanap tayo mga Ka-Pa-Milya and Ka-Mayward. See you later, alligator.